paniguradong malalamangan ko na ang luto ni Papa. Sa dami ba naman ang suggestion na kinoment nyo kung ano yung masarap na luto dito sa malaking isda na to. Pwes ngayon, itong isda nuggets ni Papa, mas masarap pa yung gagawin na luto ni Madam dito. Dahil meron pang 4 na parte na hiniwang isdang natira, syempre isang hiwa lang yung imekos-mekos ni Madam ngayon. Abay, tatadtarin muna ni Madam to. Dahil sa dami ng sinuggest nyo na luto, nahirapan na si Madam kung ano yung pipiliin niya. Naguluhan na ang Madam nyo. Pero ito talagang comment na to ang nagpa-intriga sa kanya. Inataan tapos may petchay daw. Sakto at natapos na din tadtarin ni Madam itong isda. Priprituhin niya muna to kasi mukhang bangag na. Baka kasi magkadurug-durug to kapag diretsong gagatain. Habang piniprito pa nga yung isda, eto na yung mga gulay, kompletong-kompleto. Abay present yung talong, okra, halabasa, hindi mawawala yung petchay at sayote. Bago hihiwain, hinugasan pa ng todo ni Madam to. Syempre para wala kayong masabi ba. Abay alam na ni Madam yan kung paano lutuin. Yun nga lang, yung talong na nabili niya, nako, puro sira. Diyan pa lang Madam, bagsak ka na sa pagsubok mong ito. Babalikan ko talaga yung binilhan ko ng talong. Ano na naman yung ginawa mo sa kalabasa, Madam? Grabe na talaga yung pagbugbog sarado mo sa mga gulay. Para hindi masunog itong piniritong isda, syempre ibabaliktad ni Madam yan. Dapat talaga hindi ka magkamali dito, Madam, para hindi tayo mapahiya ba. Dahil tapos na niyang matadtad yung mga gulay, syempre magtatadtad din siya ng mga ricados. Mukhang natapos na nga niya itong hiwa-hiwain. Bantay sarado talaga si Madam dito sa piniprito niyang isda. Dahil kung masunog to, nako, palpak na lahat. Mukhang perfect na ito sa pagprito, Madam ah. Wow! Kumpletong-kumpleto na yung mga ingredients. Kaya eto na, magagata na si Madam. Ganito yung discarding gagawin ni Madam, kaya wag na kayong mangialam dyan. Gigisahin niya muna yung mga ricados at gulay bago siya maglalagay ng gata. Una niyang nilunod yung mga gulay na matitigas kasi papalambutin niya muna to. Bago niya nilunod yung mga natirang gulay. Hindi na siya makapaghihintay kaya nilunod na yung mga natirang ricados. Ewan ko kung tama ba tong ginagawa niya, no? Naglagay na nga siya ng isang basong tubig bago tinakpan. Wow! Dahil nalataan na nga itong mga gulay, kaya ilulunod na niya yung gata na nasa sachet. Tapos hinalo pa niya, lalong nagkadurog-durog tong mga gulay. Tinimplahan na nga niya ng paminta para sumarap, nilagyan niya ng seasoning. Konting asin lang daw pero napakadami na. Masarap daw lagyan ng sili yung ginataan para daw may sipa ng onte. Eto na nga, ilulunod na ni Madam itong piniritong isda. Parang ang sarap na, no? Mga 3 kulo lang, lata na yung gulay ni Madam. Nilutuan ko din pala yung mga alaga kong pusa. Yung isang hiwa, ipapakain ko lahat sa kanila. Ewan ko na lang kung hindi magiging dinosaur tong mga pusa ko. Abay, deserve din nilang makakain ng mamahaling isda. Etong 2 pusa ko na lalaki, gusto magkasalo sila lagi. Eto namang babae kasing maldita ni Madam. Sa wakas, naluto na din itong ginataan ni Madam. Happy eating! Mukhang nagulat si Papa sa niluluto ni Madam. Mukhang nalamangan ko yung isda nuggets mo pa. Hindi talaga nagpapatalo si Madam. Hindi lang to basta ginataan. Masustansya din to. Mukhang nakalimutan ko nga halos yung pangalan ko dahil sa sobrang sarap. Tapos may panulak pang coke yan. Mapapadami talaga yung kain namin nito.